Hi guys, my name is Hans Andres. I'm from Multimedia Cloud and today we have Show Your Setup. Pero ngayon medyo special kasi Show Your Setup Portable Edition. So, I have here Alvin Pacheco from Pinoy Reg Enthusiast. So, Okay, nakikilala subscribe, nyo. What's up mga pre? and we have our guest, Nola Ignacio. YouTube channel. YouTube channel ko yung Popper Animation. Okay, Team Popper. Yes, yun. So, sir, but before that, we would like to thank you, Fontana, for this wonderful place kasi ito yung aming tinutuloy ngayon in Fontana. And also, we would like to thank ABS-CBN, Chicken Pork Adobo. okay, for our Coverage here at Fontana for the Philtoon Comic Con 2016. alright. So, sir, tell me something about yourself, sir. Muna, bakit ka mayroong portable workstation? What do you do? I'm a motion graphic designer / editor by day. And then sa night, I do sa audio stuff, mga audio recording and audio engineering, audio production, yan. Ganun. Okay. So, good. And sir, bakit ka nagkaroon ng concept na ng idea about this workstation? I usually kasi pagka may times na wala ako sa office or like weekends or sa gabi and I still have to do projects or animations na ginagawa ko, kailangan ko ng portable na container for my laptop and my pen tablet. So, kaya ko naisip yung gumawa ng ganitong portable device or portable table / attach case. Attached case. So sir, pwede mo pang pakita sa amin kung paano nyo dinadala yan? So, yan. So, ganito siya. Dinala mo siya. Para siyang regular na shoulder bag or shoulder case. Tapos, usually, para mabilis siya, pagdapat ko sa table dun sa kung saan coffee shop or bahay. Pero sir, tanong ko lang hindi ka ba hino-hold kapag pumupunta ka sa coffee shop? Oo. Kasi mukha siyang Nagtata- time bomb eh. Usually siya, it's subject to inspection lagi ng mga guards. Kasi ano yan, boss? Kasi may saksakan. Usually tinignan ka sa laki. Then, sir, ano yan? Para saan yan? Minsan may mga sa malls, dumadaan ako. Na parang ano yan? Parang ganyan. Sir, saan kayo pupunta? Ganyan. Sabi ko, dadaan lang ako or something ganyan. Tapos, usually, pinaka-hassle dyan is, alam ko na yun eh. Yun na-foresee ko na yun na haharangin ka tapos bubuksan. Eh, medyo, ano siya, buksan kasi medyo, Baka malaglag yung nasa loob. medyo delicate din. So, syempre, parang ako naman, sige, kailangan i-inspect eh. So, hindi naman ako tumatanggi. Mabilis naman din siyang buksan. So, minsan, nakakansip naman mabilis. So, sabi, okay na sir. Kasi kaya ako nililip na open yung taas para makita agad yung nasa loob. Okay. So may purpose pala kung bakit siya open. Although, lalagyan ko pa yun ng takip para ano. Pero usually, So pag ginanon mo, malalaglag yung ano. ganito. Pag Tinawag mo? Oo. Actually, hindi naman ito. Kasi naka-strap siya. May strap siya, so hindi talaga. Okay. So may Hindi safety lang- measures naman na siyang ginawa. Okay. Hindi masyang mahuhulay. Okay. So Sige, sir. ano yung pinaka worst thing na nangyari sa'yo? Anong dala-dala mo yan? So far, wala pa naman. Yun lang. Siguro pinaka-worst is parang Yung lagi ka matagal i-inspect kasi Oh. nga ano. So, na-force ko naman yung ginagawa ko to. So, mabilis magbuksan. Yun yung pinaka-worst na ano ko. Usually parang usually pag may nakakita lang din, natutuwa lang din kasi, uy, ano yan? Ano reaction nila nung pag Uy, nakikita? Ano yan? Parang kasi kulay militar pa. Oo. So, parang ano yan? Pang launch ng missile o bomba, ano ba yan? Parang yun yung parang humor ko for that. Kaya ganito yung kulay niya. Sabagay. So sir, tell me how you use that. So, yun nga, pagka nilapag mo siya sa TV, ang intention ko is konting assemble na lang para konting adjust, then work na. Ganun. So, yung design niya is parang design, yung each part sa kanya is kinonsider ko kung ano yung magiging purpose niya talaga. So, kaya ganun yung mga parts niya. If you would see it closely, marami siyang parts na minachine ko or hinan-shape ko or parang So handmade yan lahat, no? machine cut or sa hand niya, mga ganun. Halo-halo siya. So yung materials niyan sir is wood? Actually, yung wood niya is maling wood lang siya. Recycle ko lang. Kasi sa bahay namin marami mga extra materials na parang tinatabigan ng mga daddy ko na
na mga wood, extra wood, or sheets, or mga metal sheets, mga ganun. So ito, nakita ko lang doon nakatambak. Para maiwasan yung gumastos, nag-recycle na lang ako. Okay. So yun. So wala kang nagastos talaga dyan? Actually, meron pa rin naman. Yung mga screws, kasi bolts, special type siya eh. Hindi siya yung although nagtatabi kami ng mga extra mga screw, for this one, wala akong makitang extra screw sa bahay. So, naghanap ako sa hardware talaga. Inisa-isa ko yung mga parang parts na doon just to look for kung ano yung babagay dito or yung magsusuot dito sa case. So anong estimated price ng mga screws na binili? Actually, parang most of the parts are stainless kasi ayoko nang siya. So, medyo pricey yung mga stainless parts na to. Yung mga lock. Which is parang siguro kung i-estimate ko yung build na to, ang ginastos, wala akong ginastos sa wood, pero sa mga parts, siguro parang aabot ng 1.5 or less. Okay, mura na. So sir, Ginawa ko ng open ilang nyo nga mga po pa kung rin. paano nyo siya ginagamit. Yun nga. So, paglapag ko, ganyan siya. So, usually pagka may table yung lugar, ganyan siya, lalapag siya. Pero if you would see this sa baba, meron siyang mechanism for this one. Parang locking mechanism. This one, meron akong nag-improvise ako ng parang isang lumang sirang tripod ng camera. Tripod head yan, di ba? Yeah, so parang nag-fabricate na lang ako ng binutasan ko siya ng screw. Parang medyo durable siya. So pagka nasa labas ako at walang mesa, so parang siyang easel ng artist na parang Okay. ang pinaka-paano So pwede is mong tripod. gamitin yung tripod. Yeah. Wow! So kunwari walang mesa yung lugar. Parang Ano yun, ibang parang klase easel to ng ah. artist. So parang So ganun siya. marami, ito nga yung ginagamit natin mga tripod, di Yan, ba? ganyan. Pwede yan isaksak doon, tapos, alam mo, nasa kalsada ka lang. Pwede ka magtrabaho doon. Basta may saksakan na malapit. Or minsan kahit wala pa. Parang ganun. So may dala ka rin tripod na May oo. suggestion ako, pwede kang maglagay dito ng lalagyan ng power bank. Just to power Yun nga, up. yung pa hindi na-develop ko dito. Yun nga, just to inform you guys. Maraming possibilities. Just parang Mark 1 pa lang to ng design ng portable station na to. So yun nga, nag-iisip ako, yun yung actually yung next kong iniisip dito is magkaroon ng parang sariling power bank. Kinokambit ko pa lang kung paano yung voltage, yung wattage consumption. So kung Lalagyan ko ng investors power kayo bank at dito. nanonood, marami kayong pera, pwede kayo mag-invest. Hanapin nyo itong taong to. Anyway, yun nga. So, yun. Tama ka doon. Anyway, so yun nga. Pagka meron siyang, pag may mesa naman, usually, pag nagtatrabaho naman sa labas, may mga mesa na siya sa coffee shop. So, hindi ka na, most of the time, diadala yung tripod. Pero kung tatabi ka sa akin, tapos ganyan yung dala mo, tatakbo na ako eh. Diba? So, yun nga. Sige ko continue. Yun nga. Sa bahay, nagsasabi yung tripod kasi minsan sa sopa or sa kwarto ko or saan man, iba't ibang lugar ako sa bahay. Kung saan ako ganahan magtrabaho. Yun. Kukuha lang ako ng mesa, ng upuan na kahit anong upuan dyan, bangko o ano. Kahit wala kang mesa, yun nga, nasalpa ko yung tripod sa ilalim. Yun nga, para siyang artist easel na. Kasi para sa akin bro, yung portability of working, napaka-importante yun eh. Kasi minsan may nasa utak tayo eh. Ang problema natin, saan tayo mag-work? Minsan nag-work tayo in a typical desk, pero hindi ka naman komportable. So nawawala yung Yun. interest mo para magtrabaho. Yun yung kaya ako din, isang reason yung kung bakit ko ginawa to. Kasi minsan kapag meron akong nafe-feel na parang hindi ko gusto yung mesa, hindi na ako makapagtrabaho ng mesa. Nag-distract ako. So this is sir, open nyo siya kung paano natin siya Yun nga. ginagamit. So, aalisin lang yung strap niya, nakaano siya, nasa O-ring na screw. Tapos, aalisin lang yung strap na ganun, nakastrap lang siya. Tapos, aalisin mo lang yung lock niya. Tapos, i-open mo na yung pinaka parang cover niya, o yung parang backrest. Mamaya magsisimple itong backrest for the laptop. Nakatuck in yung mga cable sa likod. Yeah, oo. Ano siya? Cable management pa maganda ah. Minanage ko pa. Actually, hindi pa ganun kaayos yan. So, teka lang, yung brick, tawag din bro, power brick ng laptop mo, nandyan na din? Nandiyan na rin. So, yung mineasure ko, yung ginawa ko to, talagang mineasure ko yung maigi yung ano yung laki ng laptop ko, kung ano yung magiging space or allotment for the power brick or power adapter. Tapos yung iba na rin, basta lahat ng mga cables na ginagamit ko for the laptop and for the Wacom tablet, andito na, nakapasok sa lahat. So talagang kinompress ko siya, not in a way na parang mas mapipipicture na masisira yung cables. Parang
yung measurement nito is enough for Okay. the cables. May room siya para hindi masira yung cable. Yeah. So yun. Kita mo yung ano niya, nandun na lahat yung sa likod na yun. Tapos I use velcros to velcro tapes to attach yung Wacom na monitor niya. So tell me sir about the Wacom tablet sir, ano bang model ng ginagamit ng Wacom? For this one, itong build na to, since nagka-budget na ako, nakaipon na ako, bumili na ako ng Wacom Sit, yung pinakamaliit, which is parang 12 or 12 inches siya. Yan. It's parang 13 inches. Which, Okay. hindi pati yung touch na Wacom. Kasi meron yata mas mataas So ang gumagana lang touch. yung via pen. Yeah, via pen lang to. So, yan, naka-attach siya sa Velcro. So, ito yung laptop ko. So, ganito lang yung setup niya. Bubuksan ko na yung laptop. So, if hindi ko gagamitin yung Wacom ko, ganito lang siya. Gusto ko na mag-browse or mag-type, ganito lang siya. And then, kapag naka-full setup na siya, saka ako na siya ina-assemble. Kung makita niyo, yung backrest niya o yung parang cover ng flat lang siya. Pero, meron siyang locking mechanism sa likod. Pag tinanggal din yung locking mechanism niya, tinanggal yung Wacom, Ta-transform ulit siya. transform siya. Yung may fold siya, may 2 fold siya. So, finabricate ko yung bilog for this para magiging guide niya. May purpose siya kung bakit bilog yung nilagay ko dito. So, mag-fold na siyang ganyan. So, first pala muna is, ito yung backrest ng monitor ng laptop. Tapos, yung ganyan siya, fold na siyang ganyan. So, mapupunta sa gitna ng two-fold siyang ganyan. This will be din parang nagiging armrest. So, yung form niya. Mag-fold na siya. And this one, yung ganyan. Tapos, saka ko ilalagay yung Wacom tablets. Yung velcro siya, surrounded by velcro, yung two sides. So, parang velcro, kakabitin niyo yung sa Wacom. This one is naka-roll siya sa likod. Wacom keyboard. Hindi siya sa likod, naka-roll din siya, naka-velcro lang din. Organize yung wirings niyo. Tapos, nakabitin niyo yung wire dito. Kasi gumawa ko ng parang butas or hole for the wire. Kasi i-attach ko na yung naka-Wacom dito. Pwede natin ito pakita sa Wacom eh. Oo nga. Tapos sila na mismo mag-fabricate ng ganyang model, di ba? So Wacom guys, kung nanonood kayo, inuhuto ko. Lalak ko lang din, meron dito yung velcro ulit dyan. Maglalak dito yan. So para hindi na siya lumikot talaga. Tapos, ayun na siya. Basically yun yung setup niya. So ang idea dito is having your Wacom to be your screen na, no? Yes, oo. Kasi nga, yun nga. Since dati pa, yung gusto kong interface ng PC ko is sanay ako sa pen and paper. So, talagang gusto ko yung interface ko pati sa PC or sa laptop is ganun pa rin yung feel ko. Para for me, mas efficient ako magbabaho kung pen and paper yung feel ng interface. Mas naging productive ka ba nung nagawa mo na yan? Yeah. In the 3 months of use? Kasi dati, di ba, syempre, ang setup mo normal na laptop, tapos ilalapag mo yung tablet sa kung saang man lugar. Nung ginawa mo yan, mas marami ka bang nagawang work? Mas bumilis ka ba? Mas naging... For me, oo, mas bumilis ako. Kasi parang, ganyan na nahanap ko din yung feel na gusto ko na parang yung nasa harapan ko yung screen. Yung interface ko ganun na, screen, parang pen and paper, tapos may keyboard sa ilalim. For me, mas mabilis yung Yung productivity mo sa pagka. Yeah, mas marami akong nagagawa. So, ayun. So anyway, yun nga, yung nasabi kanina is yung may locking mechanism pa pala siya dito. Pati sa kabilang screen. This is to lock secure the yung the backrest or tablet. yung parang pinaka-cover niya. So yeah, kahit mababaw lang din siya, basta lang mag-lock siya. So, can you turn it on, sir? Para makita na. So,
So sa likod, yung extension wire ba yan? Or Yeah, yung extension, Extension. ay dapat explain natin kung bakit may extension wire siya. Dito sa Mark 1 design ko, parang so kung usually nasa coffee shops ako or ano man, or sa may establishment na pwede mo saksakan. Parang ako naman, as courtesy or parang nahiya naman din ako na parang dalawa yung kasaksakan ko sa coffee shops. Isa na lang. Para at least isa lang yung saksakan ko, i-consume kong space. Gumawa ko ng way na parang yung dalawang saksakan, this one's adapter for the Wacom. And the other one for The other one is for the charger ng laptop. So, parang isa na lang, yan. Kinabitan ko siya ng dalawahan na extension na ganyan. And then, ito, kasaksakan na example sa coffee shop or example na. Kasaksakan. Maganda talaga feeling ko dyan sa ginawa niya eh. Lalo na kapag try mo isali yan sa Kickstarter. Alam mo ba yun? Pwede yan eh. Yung sa fund. Pwede ka mag-raise ng fund. Yeah. Meron ko siya. So, bubuksan mo na siya. Pagka-on mo sa adapter. Nga pala, mahalaga din na yung maganda rin na dapat yung extension na gagamitin nyo. Or for sa ginawa ko dito is kailangan yung extension ko or adapter ko is mukhang power on, power off. okay. Para kasi may ano siya, anti-shock din. Anti-surge. Anti-surge, tama, sorry. Para at least security ka rin ng power ng gamit mo. Okay, so in short guys, huwag kayong bumili ng fake, okay? Yung basta-basta lang. Para security din yung ano. So anyway, yun yan. Pwede na siyang i-operate, i-on mo lang siya. Sa synthetic kasi nasa tabi yung kita mo siya mag-on na. I think you have to turn on the computer. Yeah. Okay na yung Wacom. First, you have to turn on the Wacom. And then, you can turn on the laptop. So, for this setup, obviously, hindi mo magagamit yung monitor ng laptop. So, sinetup ko siya or kinonfigure ko siya na every time I turn it on, ang bukas lang is yung Wacom tablet lang. So yan na yung nagsisilbing monitor mo. Para kang yung gumawa ka ng Mac na touchscreen na rin na parang isang screen na lang siya na workstation. Parang ganun siya. So, basically, pag bumili ka kasi ng mga higher models ng Wacom, yung mga 27 inches, 24 yata yung isa pa mas basically, pag ang interface nun is, andito na yung screen mo sa harapan mo, tapos keyboard ka, tapos yun yan, direkta ka na makakagamit. Mas madali yun. Ganun, actually parang ganun din yung makita ko yung dati sa mga showrooms or parang exhibits. Yun yung parang gusto kong, yun yung isa sa mga hinabol kong design. Parang, dapat gusto ko yung ganun na. Pero lahat yun nilagay mo sa ganyang package, no? Yeah. Portability, productivity, saka yung mabilis mo siya ma-assemble. Yes. Parang 1, 2, 3, assemble. Kasi yan. The laptop itself na nga, portable na nga yan eh. Tapos ginawa pa niyang mas portable, di ba? Yeah. No, I guess for me, kung ano yung kasi yung purpose sa akin, yung intention ko with kung ano yung gamit ko. Hindi pa siya, kumbaga, mas kung ang laptop yan, sinasabi mo nga, ang laptop is portable na siya kasi. Just so happens na kailangan ko na yung magkasama yung laptop ko sa kanya. Synthetic. Medyo hassle siya kung para sa iba, pero for me, ito yung efficient kasi ngayon, itong dalawa works hand in hand. And ang kagustuhan ko dyan, you can hook it up with use the tripod as a table, as a stand. So, kung nga, hindi ka available ng desk. And of course, yung tripod kasi na-adjust yung height. So, you can also work standing. Actually, Which is, kasi ako nagkakatsan ako kasi I always usually pagka gano'n, yung kumakain mo na, pagkakain mo pala, mas gusto mo na magtrabaho. Maganda yung mag-work ka naka-stand ka din. Stand. Matambobis mo ba yung kain Baba. mo eh. So, ganun siya. So, too much seating solves to like this. Nakaka-build ng build. Anyway, so parang yun din, mag-work din ako nakatayo. So, tinataas ko lang sa Taas mo lang, no? Very smart yung idea about dun sa tripod. Yeah. And guys, tinan nyo, coming from a designer, yun yung inspiration niya kung bakit niya nagawa yung kanya. Anong tawag mo dyan, sir? Still have May pangalan na ba yan? Yung workstation I still na? have no name for this or
even a parang a common name to describe this staple or what. But for me, parang for me, ito yung dating sa akin, so, with the tripod, it's like a modern type of easel for this kind of setup na laptop sa Wacom. For me, it's like an easel. So, if you are traveling somewhere, bro, for example, ang imagination ko lang, imagine you have a briefcase na ganyan yung style and a tripod with you. Siguro kung may chair, okay na. Kung meron kang makitang At chair. anong bangko? Bangko, pwede na. At Bato! pwede nga nakatayo, di ba? Bangketa lang. Nakasama. Bangketa, oh. Nakagawa na ako sa bangketa. So, pwede mo siyang dalhin anywhere. Tapos, magtatrabaho ka na. You have a working desk. Mamili ka lang kung saan ka magtatrabaho kasi baka biglang mas snatch yun sa'yo. Oo, wag ka lang sa divisory magtatrabaho sa Siyempre. gitna. No? Siyempre, yun. So, sir, thank you po sa pag-share nyo ng inyong portable workstation. Hindi nyo ba papangalanan niya ngayon? Sa ngayon, kasi since Mark 1 pa lang na-design to, at ang dami pa talaga improvements na gagawin ako dito. Hindi ko pa alam kung ano yung tatawag dito. Actually. So, malay natin pag nagawa ko ng Mark 2, baka may naisip na ako. Okay, so guys, if you want to fund his portable workstation, look for... Noda Ignacio. Mhm. Actually, you can view my Chicken Pork Adobo channel, Copper Animations. Kasi yun Okay, so guys, links below. mag-link na lang, mag-comment na lang kayo siguro doon kung gusto, if you want to ask something about this. Magiging interested lalo na yung mga digital artists. So, kasi yung portability ng ginawa niya is very unique. Sa ngayon, hindi lang siya portable, mapoprotektahan pa yung gamit mo. Kasi maganda Baka in case siya eh. In case, oh. I guess this one's, for me, yung sa mga people with the same setup na may Wacom, tapos na Cintiq, tapos laptop. So you recommend this for graphic designers, for... I wouldn't say na recommend actually. Kasi for me, kung bago kang yung mga iba kong kilala na gumamit dito is parang nahaselan din sila na ginagawa. Pero Kasi para sa kanya, certain feel na gusto niya eh. Yun yung gusto kung niya. ikaw yung tipong person na mahilig magkalikot-kalikot or mag-fabricate ng mga bagay, tapos if you want your to be efficient, parang for me, usually yung nakikita ko nag-enjoy na taong ganito is parang merong similar personalities. Mm-hmm. So final na question, sir. How happy are you with that portable workstation? From 1 to 10? For Sa now, ngayon? kung ibabase ko sa purpose niya, sabihin natin nasa 7. 7. So there's still a lot of improvements. Marami pa. Yung 7 na yun, yung sa 3 na yun, actually, malaki pa sa akin yun. Out of 10 na yun. So, kung tutusin, parang 5 or 6 pa lang for me to talaga. Pero, kung babasa sa purpose, 7 na. Kasi napapaan niyo yung, nagagawa niyo efficient yung work ko. So guys, again, Mr. Noda Ignacio. And Alvin Pacheco from Pinoy Reg Enthusiasts. so guys, ito yung Show Your Setup Portable Edition. So yan is unique setup from one of our designers in creative field. So guys, for more videos like this page, like or subscribe on our channel, and also links down below sa mga channels nila. Okay. Alright guys, my name is Hans Andres and thanks for watching. See you in the next one.